Fanghan. Fanghan, bakit ka nag-iipon ng basura dito? Ikaw ay. Zhao Qingya ano? Nakikita mo ang aking marangal na anyo ngayon? Hindi mo ako makilala? Qingya, itong nag-iipon ng basura, sino ang batang henyo? Bakit hindi mo siya ipakilala? Fanghan, dati kong nobyo. Oh, kumusta? Ang pangalan ko ay Xiao Xiaokun, Pangulo ng Xiao Group ng Jiang Province. Ako ang nobyo ni Qingya. Kumusta? Ako si Fanghan, basurero. Pasensya, pakiramdam ko, madumi ako. Si Ginangli ay parang aso. Lahat ay tae. Ang mga mata ng tao ay marumi. Lahat ay marumi. Qingya, ang dati mong nobyo ay hindi simple. Ang pag-iipon ng basura ay sobrang talas pa. Walang masama sa pag-iipon ng basura. Hindi nagnanakaw, hindi nandarambong matuwid. Fanghan, napunta ka na sa pag-iipon ng basura hindi sapat ang makain. Bakit napakatigas mo pa rin ng ulo? Bakit hindi ka yumuko? Hanggat handa kang yumuko at magmakaawa sa akin. Maari kong tingnan ang nakaraang pag-ibig. Hilingin kay Xiao Xiao, nabigyan ka ng pagkain. Hindi. Ayaw kong kumita ng pera sa pagluhod. Ayaw kong maging aso para sa mayayaman. Fanghan, galit ako sa mukha mong mayabang. Ano ang ipinagmamalaki mo sa pagpupulot ng basura? Pinakamasama ang mamalimos. Laging lumalabas ang immortalidad. Paano? Pumulot ako ng basura at itinapon sa mukha ng dating kasintahan mo. Ikaw, alam mo ba kung bakit kita hiniwalayan? Dahil hindi mo nabibigyang katuparan ng mga inaasahan? Ano ang hindi maayos? Huwag ka nang pumulot ng basura. Maraming magagandang trabaho, pero ang pagpupulot lamang ng basura para mapangalagaan ko ang aking ina. Sige, mabuting anak ka. Marangal ka. Kahanga-hanga ka. Tayo na. Paano mo nalaman? Mahal mo pa ba siya? Xiao Xiao, ano ba ang sinasabi mo? Paano pa ako magkakaroon ng nararamdaman para sa isang basurero? Hindi ko lang kaya ang mukha niyang mayabang. Sa pag-iisip na naging karelasyon ko siya dati, nasusuka ako. Nabebenta pa rin ang basura para sa pera. Ito ang tawag sa pagbabago ng basura sa kayamanan. Pero ang ilang tao ay naging basura. May mga tanga na kumukuha nito at ginagawang kayamanan. Ang mga puso ng mundo. Ikaw? Para wala siyang basura. Pumunta ka sa bahay namin at maging utusan. Boy, maghintay ka. Jade. Kung ito ay papakintabin ni Lao Li, maaaring mapalitan ng isang accessories. Hoy, pinaghirapan ko iyan. Han, anong problema? Nanay, okay lang. Narito na. Nabulag. Parang nakita ko ang palasyo sa langit kanina. Oras na para kumain, nanay. Oh, ang bait naman ng anak na nagpapakain. Ikaw ay. Wala kang pakialam kung sino kami. Kainin mo na ang pagkain mo. Bayaran natin pagkatapos kumain. Long, nagutos na ang malaking amo. Alisin mo na siya agad. Buwisit, wala ka bang nanay? Kahit na masama ako, yan long. Pero tatandaan ko ang dalawang uri ng tao sa buhay ko. Isa ay katapatan. Isa ay tunay na pagiging mabuting anak. Magkahiwalay ang usapin. Mga Ginoo, hindi ko alam kung paano kayo nagalit ni Xiao Han. Humihingi ako ng tawad sa inyo para sa kanya. Hayaan mo na siya. Mabait siyang bata. Ale, wala rin kaming magagawa. Kumukuha kami ng pera para tanggalin ang problema ng iba. Na-offend niya ang amo namin. Huwag kayong mag-alala, hindi namin siya papatayin. Nanay, kumain na tayo. Ito ay biyaya, hindi sumpa. Ito ay sakuna. Xiao Han, hindi ako kakain. Makiusap ka sa kanila. Makiusap ka. Si Xiao Xiao Kun ang nag-utos sa inyo na pumunta. Mga kabataan, madaling mabali. Ang bibig ay masyadong matigas, nagdudulot ng gulo. Ang mga kasamahan ay nagtuturo lang sa iyo ng leksyon para malaman mo. May mga tao na hindi mo kayang galitin. Huwag mo siyang saktan. Huwag saktan ang anak ko. Nanay. Nanay. Imposible. Sino ang nag-udyok sa iyo na galitin si Xiao Xiao? Heto na. Walang bagong umakyat sa langit sa loob ng 10,000 taon.
Walang kumukuha ng basura. Kaawa-awa ang aking matatandang braso at binti. Mahirap, mahirap. Ang hirap ng buhay. Ano ito? Eto na. Isang bagong tao ito na umaakyat. Hoy, gising, gising. Ito. Nasaan ito? Matanda. Nagpe-film ka ba? Ano ang pagpe-film? Ito ang langit. Ikaw, bata, nakaligtas ka sa pagsubok ng kidlat. Pag-akyat tungo sa pagiging immortal. Maging immortal. Anong klaseng diwata? Hindi. Ito ay katawan ng mortal. Paano ka napunta sa langit? Langit? Sabi mo ito ang kaharian ng langit? Talaga bang may mga immortal sa mundong ito? Hindi. Kailangan kong bumalik. Inutusan ako ng nanay ko na alagaan ito. Kautusan ng 3 kaharian. Kinikilala ka pala ng bagay na ito, isang mortal. Bilang Utos ng 3 kaharian. Ano yan? sinasabi na ang mga taong may ganitong bagay ay makakapaglakbay sa pagitan ng langit at lupa, hindi nakatali sa batas. Gayunpaman, mula noong paghahati ng langit at lupa ay nawala. Hindi ko alam kung bakit ito ay talagang lumitaw sa iyo, pero walang silbi ito sa iyo. Pagkatapos ng 100 taon, naging alabok ka na. Ito ay natural na mawawala kasama nito. Paano ko ito makukuha pabalik? Hawakan mo ng mahigpit. Magnilay kung saan ka nanggaling. Hoy, teka. Ano? Huwag magmadali. Huwag magmadali. Bata, gusto mo bang maging immortal? Hindi. Immortal ako. Walang mag-aalaga sa nanay ko. Hoy, bata. Ang pagiging immortal ay hindi 1 o 2 araw lang. Kailangan mong magsanay. Basta, mangako ka sa akin ng isang kondisyon. Ginagarantiya ko na makapasok ka sa mundo ng diwata sa loob ng 100 taon. Maging immortal. Anong uri ng kondisyon? Hey, tingnan mo ang mga ito. Kulang ng tauhan ang langit. Ang mga basura na natitira mula sa mga kasangkapan sa pagpino at alkimiya ay walang humahawak. Gusto kong pumunta ka at linisin ito tuwing 3 araw. Dalhin pabalik sa mundo ng tao. Pulutin ang basura? Sige, okay lang. Pero pwede ba akong pumasok pagkatapos? Wala ka ng pagsasanay ngayon. Maaari ka lang dito ng 15 minuto bawat pagkakataon. Kailangan mong maging handang gawin ito. Ituturo ko sa iyo ang paraan ng pagkilala. Sa hinaharap, ikaw ang magiging pansamantalang direktor ng paglilinis ko. Gagawin ko. Sige, mula ngayon, ikaw ay bahagi ng aking lumang palasyo. Sasabihin ko sa iyo ang ilang mga patakaran. Anong mga patakaran? Una, ang iyong saklaw ng mga gawain ay limitado dito. Hindi ka maaaring magpagala-gala. Sa labas dito ay lahat ng mga paghihigpit ng pormasyon. Kapag nahawakan, nasa panganib ang iyong buhay. Sige, naaalala ko. Pangalawa, kung makakilala ka ng ibang immortal, tinanong ka niya kung ano ang ginagawa mo. Dapat mong sabihin, makinig sa pangangaral ni Dao Jun. Wala akong alam iba pa. Mangaral? Oo, hindi mga immortal. Walang posisyong immortal. Kapag natuklasan ng makalangit na tagapagpatupad ng batas, magkakaroon ng sakuna. Sige, naiintindihan ko. Siya. Ito ang magbibigay sa iyo ng supot ng San Sinukob. Simulan nating mag-impake. Ano ang mga bote na ito, matandang diwata? Ito ang mga basurang natira sa pagsasanay ng ki. Ang bag na ito ng San Sinukob. Maaari mo itong ilagay sa katawan gamit ang isang patak ng dugo. Dalhin kahit saan. Naipasa ko na ang iyong pamamaraan ng pagkilala. Uuna na ang matanda sa pagpaalam. Ay, naku. Pakinggan mo itong kalokohan. Lahat ito ay mahalaga sa mundo. Ang makulay na bote ng salamin na ito, maaaring maglaman ng 3 ilog at 5 lawa. Sayang, basura lang. Hindi man lang makahawak ng 1 lawa ng tubig. Ang mahusay na daan ng pagbuo ng pundasyon ay maaaring magtayo ng diwata na pundasyon. Sa kasamaang palad, ang pagsasanay ay itinapon para din sa mga karaniwang tao. Ay, oras na. Hindi panaginip.
Pumunta talaga ako sa mundo ng diwata. Xiaohan? Xiaohan? Nanay, Hoy, Xiaohan. dahan-dahan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, nanay. Ayos lang. Xiaohan, tayo ay mga ordinaryong tao lang. Tiisin mo lang at matatapos na. Kung may mangyari sa iyo, hindi mapapanatag si nanay kahit mamatay. Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi na ako magiging mapusok muli. Hindi na tayo aapiin muli. Oy, Oo, nanay, magpahinga ka muna. Iimpake ko ang mga kalat at ibebenta ko. Bag ng Kiangkun. Ang mga porselana at jade na ito ay maaaring ipagpalit ng pera. Pero ano ang gagawin ko dito? Produktong bigo na ginagamit ng mga immortal sa pagbuo ng pundasyon. Susubukan ko ng kaunti. Dapat ayos lang. Makipagsapalaran. Oy, Xiaohan, ano ang problema mo? nanay. Nanay, ayos lang ako. Parang tumaas ang lakas ko at gumana siya. Itong bagay na ito ay mahiwagang gamot. Hindi ko alam kung ang pagbibigay nito sa nanay ko ay makakagamot sa sakit niya. Imposible. Ang gamot na ito ay masyadong malakas. Sa pangangatawan ng nanay ko, hindi niya kaya ang ganitong malakas na gamot. O ibenta muna lahat ng ito. Pag-usapan natin ang pagpapalit ng pera at pagpapalakas ng katawan ng nanay ko. Nanay, magpahinga ka sa bahay. Magtatayo ako ng tindahan. Galit na galit ako. Isang basurero ang maglalakas loob na maliitin ako. Oh, bakit ka galit? Inayos ko na. Isang basurero. Sa isang salita ko lang, wala na siyang lugar sa Jiang Province. Si Xiao Xiao ay nag-iisip pa rin para sa akin. Pero ayaw kong palayasin mo siya. Bakit ka pa naaawa? Ano ang kinaaawaan mo? Gustong-gusto niyang mamulot ng basura. Gusto ko lang na ang buong buhay niya ay mamulot ng basura. Tingnan natin kung paano siya magpapakita sa harap ko sa hinaharap. Magmamataas. Sige, sisiguraduhin kong makukuha mo ang gusto mo, nasiyahan. Hayaan mong gumapang ang batang iyon sa iyong paanan. Salamat, Xiao Xiao. Nasiyahan kita. Paano mo ako nasiyahan? Xiao Xiao, ninakaw mo ang girlfriend niya. Hindi pa nasiyahan. Siyempre, hindi sapat iyon. Hoy, Xiao Xiao. Pasensya, pasensya. Wala akong nakita. Hindi mo ba alam na kumakatok ang elevator? Hoy, Tuloy na tayo. Xiao Xiao, Buiset, gusto mo bang mamatay? Xiao Xiao. Kumatok ako sa pinto. Pinapasok ba kita? Lumabas ka ng walang kindat. Aw, Muntik na akong masira ng buwiset na ito. Tuloy na tayo. Xiao Xiao hoy. Pwede bang pumasok? Pumasok ka at mag-usap tayo. Hoy, Xiao Xiao. Ano ang sinabi mo sa akin? Tapos na tayo. Malubha naming hinarap ang batang iyon. Tapos ka na ba? Tapos, Umalis ka na dito. Tapos na. Lumabas ka dito. Lumabas. Xiao Xiao, napakasunod-sunuran niya. Pinaalis mo siya. Talagang gumulong siya sa lupa. Pinaalis ka. Umalis ka talaga. Bumalik ka rito. hoy, Xiao Xiao. Nag-react ba ang bata? Xiao Xiao, isang hangal na bata iyon. Medyo mapagmahal sa magulang. Naglinis kami. Walang sinabing malupit. Sige, okay lang. Bantayan mo lang siya para sa akin. Kung magpalit ng trabaho ang batang iyon, siraan mo para sa akin. Sabi ni Qingya, hayaan ang batang iyon na mamulot ng basura at magbenta ng basura habang buhay. Opo, Xiao Xiao. Gamot na walang kapantay, pampalakas ng katawan, tinatanggal lahat ng sakit, ang mahihirap, libre. Sa mayayaman, 100,000. Sinungaling. Buwisit.
Mas magaling pa man loko to kesa sa akin. Tingnan lang. Gamot na walang kapantay, pampalakas ng katawan, gamot sa lahat ng sakit. Halika at tingnan, tingnan lang. Binata, sinabi mo na ang gamot mo ay pampalakas ng katawan, gamot sa lahat ng sakit. Tama, sinubukan ko mismo ang gamot. Si, masasabi mo ba kung ano ang laman ng gamot mo? Anong mga sangkap ang ginamit? Ito ay lihim na resipe, hindi maginhawang ibunyag, hindi maginhawang ibunyag. Sige, kahit ito ay iyong lihim na recipe. Kung gayon, dapat kang magpatingin sa doktor. May lisensya ka ba sa medisina? Ang traditional Chinese medicine ay nakatuon sa pagtingin, pakikinig at pagtatanong. Halika at tingnan kung ano ang kalagayan ng aking katawan. Ako, wala akong alam tungkol sa medisina. Binata, narinig mo na ba ang tungkol sa isang magaling na doktor? Ang doktor na quack ay pumapatay. Maaari mong sabihin kahit ano. Ang gamot ay hindi maaaring inumin ng walang pinipili. Ano ang hindi magandang gawin sa murang edad? Kailangan gawin itong pandaraya. Paano kung may uminom talaga ng gamot mo at may nangyaring masama? Kaya mo bang panagutan? Talagang kumain ako, hindi ako nagsisinungaling. Ikaw mismo. Ang mga tao ay nawalan ng kanilang mga sinaunang birtud. Tama ang matanda. Hindi ko nauunawaan ang medisina, walang naniniwala. Mukhang pagkalipas ng 3 araw, pumunta at matuto ng sining ng medisina mula sa matandang diwata. Bata, ano ang ginagawa mo sa bagay na ito? Matandang diwata, ito. Ito ay tinatawag na pag-uuri ng basura. Tingnan ko ang lahat ng uri ng itinapon na bagay sa langit. Nakatambak lahat. Ang ilang mga tableta ay lason pa. Ang mga manok at pato na iyon ay namatay agad pagkatapos kumain. Kaya gusto ko silang pag-uri-uriin. Well, medyo kawili-wili. Paano ito hatiin? Matandang diwata, tingnan mo, may kabuuang 4 na kulay. Ang asul na ito ay para sa pagpapadalisay. Kung ito man ay isang sandatang mahiwaga o isang sandatang mahiwaga, kung ito man ay natunaw o mga piraso, maaari mo itong ilagay. Tingnan muli ang kulay abo na ito. Ang kulay abo na ito. Ito ay para sa pagsasanay. Kung ito man ay isang formasyon, isang bandila, isang jade talisman, isang spell, o isang bagay, maaari mo itong ilagay. Ang berde na ito ay para sa alkimya. Ang ilang mga basurang medicinal na tableta ay maaaring ilagay dito. Sa wakas, ang pula. Ang mga mapanganib na bagay ay inilalagay at kinakailangan ng espesyal na paghawak. Halimbawa, ang ilang kakaibang runes ng mga laso na tableta. Pagkatapos ng pag-uuri na ito, maginhawa para sa akin na ayusin sa mundo. Oo, hindi masama. Hindi masama. Magandang ideya. Dapat akong mag-ulat sa emperador. Ang batas na ito ay dapat isagawa sa aking makalangit na hukuman. Anak, ibibigay ko sa iyo ang kredito para dito. Sa hinaharap, ang emperador ay gagantimpalaan ng biyaya. Ang matandang diwata ay nagmumuni-muni sa alkimya araw-araw. Kailangan pa rin kalkulahin ang oras. Mayroon akong maliit na bagay na makalupa. Tingnan, inaabot ang 2 oras bago umikot. Maaari rin itong paalalahanan ng regular. Iniaalay sa matandang diwata ipahayag ang aking puso. Ubo, may puso ang batang ito. Anak, tingnan mo ang iyong pagsusumikap. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, maaari kang humingi ng isa sa akin. Anak, ang sipag mo naman. Kung may kailangan ka, pwede kang humingi sa akin. Matandang engkanto. Matagal nang may malubhang sakit ang nanay ko, nang hina ang kanyang mga paa. Gusto kong matuto ng medisina sa mga dating Diyos. Siya, nakakamiss ang iyong pagiging anak na matulungin. Ibibigay ko sa iyo ang aklat ng Xuanyuan Baikao. Natutunan ng mga sinaunang tao ang daan. Batas ng yin at yang, kombinasyon ng mga operasyon. Dieta, normal ang pang-araw-araw na buhay. Huwag magtrabaho ng sobra, kaya't ang kakayahang mabuo at ang mga Diyos, at gugulin ang natitirang taon, kaya't wala na ang sentenaryo. Nanay, gumaling ka na. Isang maliit na liwanag na nagbabantay sa Tianmen. Pinoprotektahan ng Xuanyuan Genuan ang katawang ito. Nagiilaw ang Tianshu Tianshuan. Biglang pumunta ang langit sa dagat ng gas sa Tanjong. Bumubulwak ang Kunlun Taishi. 2 ugat ng kairento, tulay sa langit at lupa.
Hindi naging ganito karelax ang katawan ko sa loob ng 10 taon. Napaka-komportable. Ang aking katawan. Hindi naging madali sa loob ng 10 taon. Nay, subukan mong galawin ito. Baliw na bata. Naparalisa na ako sa loob ng 10 taon. Paano ko ito igagalaw? Nay, ako, nakilala ang isang diwata. Tinuruan ako ng gamot. Hayaan ang iyong mga kalamnan na magpatuloy, bumalik sa normal. Subukan mo. Baliw na bata. Walang diwata. Oh, ang aking kamay. Ang aking kamay. Kaya kong igalaw ang aking kamay. Hoy, Nay, bumaba ka at subukang humakbang ng 2 beses. Diyos, kahanga-hanga. 10 taon, muli akong makatayo. Nay, darating pa ang magagandang araw. Sa ganitong kasanayan sa medisina, hindi natin magagastos ang lahat ng pera na kikitain natin sa hinaharap. Fanghan, lumuhod ka. Nay, Lumuhod. Xiaohan, lumalaki at lumalaki ang iyong kakayahan. Hindi na kita makokontrol ni Nay sa hinaharap. Ngunit ang sakit ng pagiging nasa wheelchair. Naranasan ko ito sa loob ng 10 taon. Napakataas ng iyong kasanayan sa medisina. Higit na etika sa medisina. Ang pagkakakitaan ay hindi lahat sa iyong buhay. Ang dapat mong gawin ay pagalingin ang mga tao. Nay, huwag kang mag-alala sa aking sarili. Hindi makapagligtas ng ilang tao. Magbukas tayo ng botika sa hinaharap. Magbukas ng ospital. Ito ay nakatuon sa paggamot sa mga hindi kayang magpatingin sa doktor. Oy. Anak, magluluto ako para sa iyo ngayon. Xiao Zhao Qingya, wala akong parehong kaalaman tulad mo. Sana maintindihan mo rin. Huwag mo akong guluhin muli. Maagang umaga ay magandang oras para magsanay. Huwag kang tamarin. Ipikit mo ang iyong mga mata at magnilay. Huminga palabas. Huminga papasok. Sobrang mahusay na gamot, nagpapalakas ng katawan, nagpapagaling ng lahat ng sakit. Mga mahirap, libre makuha. Mga mayaman, bumili ng isa sa 100,000. Sino ang sumisigaw dito? Itataboy ko siya. Uy, ang pagsasanay ay para linangin ang isip. Hindi naaapektuhan ang panlabas na bagay. Galit ka, tigilan mo na. Alisin ang mga distraksyon. Isipin mo ang sarili mo bilang sanggol, bilog at iisa. Tingnan. Sobrang galing na gamot, manatiling malusog, gamot sa lahat ng sakit. Mga mahirap, libre. Mga mayaman, bumili ng isa sa 100,000. Lolo, tingnan mo. Uy, hindi ka sapat na nagsasanay. Maaapektuhan ang panlabas na bagay. Huminga palabas. Sobrang galing na gamot, mga mahirap, libre. Mga mayaman, bumili ng isa sa 100,000. Oh, Lolo. Ang matanda ay hindi rin makapag-practice sa bahay. Mababaliw ako sa batang iyon. Lumabas siya para manloko ulit. Tara na. Tingnan. Bata, noong nakaraan, tinuruan kita ng leksyon. Hindi nagsisisi. Lumabas ka at gawin muli itong panloloko. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Oh, matanda. Huwag kang mag-o-oops. Hindi talaga ako sinungaling. Mahihirap, libre. Ang ibig mo bang sabihin ay linlangin ang mayayaman? Ah, tama. Hindi ito kasinungalingan. Bata, hayaan mo akong magbilang hanggang 3. Iligpit mo ang iyong tindahan. Kung hindi, huwag mo pilitin ang matandang sirain ang iyong sira. Bibilang ako hanggang 3. Kunin mo na ang iyong tindahan. Kung hindi, huwag mong pilitin ang matanda na sirain ang sira mong tindahan. Matanda, pakinggan mo ang aking paliwanag. Hindi. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ako sinungaling. Hindi rin ako nagsisinungaling sa mayayaman. Ginagamit ko lang ang pera ng mayayaman upang tulungan ang mas maraming mahihirap na nangangailangan ng pera para sa medikal na paggamot at pagliligtas ng buhay. Ikaw ang nangangailangan ng pera para gamutin ang sakit, di ba? Hindi pa rin ba ito kasinungalingan? Isa, Ay, hindi ako iyon. Ito ay isang taong talagang nangangailangan ng pera para sa paggamot. Paliwanag. Sa unang tingin pa lang, hindi ka nagsasalita ng tapat. Ano ang tungkol sa akin? Ay, pinagkakamalan mo ako ng husto. Talagang mabuting tao ako. Ang mga sinungaling ay nangangahas sabihin na sila ay mabubuting tao. Kung gayon, ako ay isang santo. Ikaw ay may sakit. Lolo, ikaw, may sakit ka ba at nangangahas kang ipahawak sa akin ang iyong pulso? hiniling ko sa iyo na ipakita ito sa akin noong isang beses. Ngunit hindi mo ginawa. Ngayon ay lumala na ang panlilinlang. Totoo, hindi. Subukan mo lang. Bata, hindi mo talaga alam ang langit at lupa. Huwag sumuko nang hindi nakikita ang Yellow River.
Maaari ko ring hayaan mong suriin mo ang aking pulso. Ngunit kung wala kang masabi, hindi kita mapabayaan na manatili sa Jiang Province na ito. Hindi natatakot ang totoong ginto sa apoy. Lolo, pakiusap. Mali iyon. Hindi lang basta-basta ang mga sinungaling. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang pulso ng matanda ay mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Hindi ito mukhang pulso na dapat mayroon ka sa edad na 60. Parang nasa 40 taong gulang na hindi nalilito. Hindi madali. Ngayon, ang mga sinungaling ay natututo na ng kultura. Sa edad na 30, nakatatag. Sa 40, hindi nalilito. Sa 50, alam na ang tadhana. Sa 60, mahinahon ang pandinig. Sa 70, sumusunod sa puso. Kahit si Confucius ay may alam yan. Ang matanda ay isang martial artist, tama? Dapat ay nakapasok na siya sa larangan ng kadiliman, kaya ang pulso ay malabo, mukhang malakas. Ang katotohanan ay malakas, pero hindi totoo. Takot sa isang nakatagong sakit. Kalokohan. Alam mo ba ang pagkakakilanlan ng aking lolo? Mayroong 8 health doctors sa paligid. Kabilang sa kanila, maraming eksperto sa tradisyonal na Chinese medicine. Wala akong pakialam kung sino siya. Ang alam ko lang ay siya ay may sakit at maaaring gamutin. Lolo, sinungaling siya. Tara na. Mukhang malusog ang matanda. Sa totoo lang, araw-araw ay parang isang malaking bato ang pumipiga. Kung hindi dahil sa kung fu na ito, natatakot ako na matagal ka nang namatay. Mukhang malusog ang matanda. Sa totoo lang, kung may malaking bato na pumipiga araw-araw, kung hindi dahil sa kung fu na ito, natatakot ako na patay ka na. Paano mo akong maisusumpa, Lolo? Sumpa? Sinasabi ko ang totoo. Natatakot ako na alam din ito ng matanda. Ito ay malinaw na isang madilim na sugat na iniwan ng pagsasanay noon. Sige, magpatuloy ka. Ang martial arts ay nahahati sa 4 na antas. Liwanag, dilim, hua, dan. Antas ng liwanag, pagsasanay sa balat. Antas ng dilim, pagsasanay. Antas ng hua, pagsasanay sa buto, B. Ang antas ng dan ay ang land immortal realm na. Tama ba ako? Magaling. Ang matanda ay tiyak na umasa sa kanyang kabataan at lakas noon, tumagos sa antas ng dilim at mag-iwan ng madilim na sugat. Ang antas ng hua ay wala ng pag-asa. Ngayon ay mas matanda ka pa at mahina. Natutuyo ang dugo at hangin. Natatakot ako na hindi na mapigilan ang madilim na sugat na ito. Taik ka. Bata, sino ka? Paano mo ako imbestigahan sa likod ko? Ako ay kung sino ako. Mga ordinaryong tao na namumulot ng basura. Ang mga ordinaryong tao ay nakakakita ng mga madilim na sugat sa aking katawan. Lolo, totoo ba? Hoy, masyado akong mabilis nag-practice nung bata ako. Maaari po bang malaman ang iyong apelyido? Ano ang pangalan mo? Fang Han. Mr. Fang, pakiusap gamutin mo ang aking lolo. Si Luok Shu ay handang yumukod at magbayad. Ji Fang, pakiusap, gamutin mo ang aking lolo. Si Luok Sui ay handang magbow at humingi ng tawad. Aray, hindi ko kayang bayaran. Hindi ko kayang bayaran. Bilang isang sinungaling, hindi ko kayang tanggapin ang ganyang kalaking regalo. Ikaw. Pakiusap, sabihin mo ang totoo, Ji Fang. Maaari bang gamutin ang maitim na sugat ng aking lolo? Maaaring gumaling at hindi maaaring gumaling. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba ng pera? Sabihin mo ang halaga. Ay, hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pera. Anong ginagawa mo diyan? Isulat mo kung magkano ang gusto mo. 999.9 billion. Hindi mo kayang isulat iyan. Ikaw. Ikaw, ano ka ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin ang kahit ano gamit ang pera. Maaaring mayaman ka. Pero huwag mong isipin na lahat ay pinahahalagahan ng pera kaysa buhay. Ako. Ako? Ano ako? Ako ay isang manggagamot. Sinabi sa akin ng aking nanay, ang pinakamahalaga para sa isang doktor ay ang moralidad. Ang pagligtas ng buhay ay aking tungkulin. Ang pagkita ng pera ay hindi. Gaya ng sinabi mo. Kung lahat ay tumitingin lang sa pera, paano naman ang mga mahihirap? Kung wala kang pera, hindi mo gagamutin ang sakit. Ang mga taong walang pera ay kailangang maghintay na mamatay? Hindi ako. Hindi ano? Hindi ka ordinaryong tao. Sino ang nagmamalasakit sa buhay ng mga ordinaryong tao? Hindi ano? Hindi kayo ordinaryong tao. Paano kayo talagang magmalasakit sa buhay ng ordinaryong tao? Hindi. Wala. Wala akong pakialam sa buhay ng ordinaryong tao. Mr. Fang, pasensya na. Pasensya. Ganoon din ang apo ko. Ang pag-aalala ay kaguluhan. Ang pamilya Kiao ko ay laging namamahala ng may kabutihan. Napapakinabangan ang isang panig. Maaari kang magtanong-tanong, kailan pa nangapi ang pamilya Kiao sa Jiang Province ng ordinaryong tao? Ang Kiao ng Jiang Province
Oo. Falling Snow, humingi ka ng tawad kay Mr. Fang. Humingi ng tawad. Mr. Fang, pasensya na. Hindi ko dapat sinukat ang tiyan ng isang ginoo gamit ang puso ng isang kontrabida. Sige, para sa iyong lolo. Patawarin kita. Mr. Fang, paano ko gagamutin ang aking lolo? Sabihin mo lang. Pangako ko. Kakapag-aral ko lang sa iyo. Ginagawa mo na naman ang pagkakamali ng pagiging nakatataas. Pakasalan kita at pumayag ka. Ikaw. Sige, basta kaya mong gamutin. Pangako ko. Kalimutan mo na, masama ang ugali mo. Hindi kita gusto. Hindi naman sa hindi ko ginamot ang lolo mo. Hindi lang ito ang tamang panahon. Kulang pa ako ng ilang mga halamang gamot. Kaya ito ay magagamot. Pero hindi ito magagamot ngayon. Kung gayon, mangahas akong magtanong kay Mr. Fang. Kailan ito gagamutin? Kaya't mangahas na tanungin si Ginoong Fang. Kailan ito gagaling? 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, personal kong pupuntahan si Matandang Kiao. Sa tingin mo hindi mo kayang gamutin ang sarili mo? Gusto mo bang patagalin ang oras para makatakas? Luokswe, huwag kang bastos kay Ginoong Fang. Luwak Shue. Wala ba tayong tiwala sa isa't isa? Naghahanap ako ng mga gamot, bakit ako tatakas? Ang pamilya Kiao ay may iba't ibang mga gamot. Sabihin mo, hahanapin ko. Mayroon ba kayong Centennial Zugwo? Wala. Mayroon ba kayong ginseng na mahigit 200 dulang? Pwede bang gumamit ng 2 ugat na mahigit 100 taon? Mayroon kayong isang 60 kilogram? Pwede ko bang palitan ng 30 kilogram para sa inyo? Siyempre hindi. Malaki ang pagkakaiba ng epekto ng gamot. Kaya walang dapat magkamali. Hindi ko pa narinig ang zugo na binanggit mo. Sasamahan kita sa paghahanap. Binibini. Bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto. Kung saan ako pupunta, ako lang ang makakapasok. Uy, huwag mong abalahin si Ginoong Fang. Ginoong Fang, pagkaraan ng 3 araw, hihintayin kita sa bahay ng mga Kiao. Naalala kita. Kung hindi ka mangahas dumating sa loob ng 3 araw, ipapahiya kita. Dibisyon ng paglilinis ng Xianje Pansamantalang Direktor. Sumusunod si Fang Han sa mga utos. Oral Ordinance ng Immortal Emperor Payo ni Fang Han. Pansamantalang Direktor ng Departamento ng Paglilinis. Sistema ng pag-uuri, pag-recycle at muling paggamit ng mga mapagkukunan ng pagsasanay. Isulong ang langit. Malaking pinabuti ang kalinisan ng aking langit. Malaking nakatipid ang mga mapagkukunan ng pagsasanay. Utusan siyang maging opisyal na pinuno ng Departamento ng Paglilinis. Gawin mo ang iyong tungkulin sa hinaharap nararapat na pagsusumikap. Salamat, Immortal Emperor. Binabati kita, kapwa Taoist Fang Han, sa iyong opisyal na pagiging opisyal ng aking immortal na mundo. Salamat sa rekomendasyon ng Matandang Diwata. Ang tagsibol ay gagantihan ka sa hinaharap. Kapwa Taoist Fang, walang anuman. Sa hinaharap, tawagin na lang ninyo akong Lao Jun o Lao Guan. Ay, hindi ako maglakas loob. Sinira ng Matandang Diwata ang bata. Maglakas loob akong magtanong sa Matandang Diwata. Anong grado ang direktor ng Departamento ng Paglilinis? Ito. Well, ito. Oh, ang bata ay isang ordinaryong tao lamang. Pero okay lang. Ang immortal official na ito ng Immortal Realm ay nahahati sa 6-6 grado kapwa Taoist, nasa ika-6-6 na ranggo. Sa totoo lang, pagwawalis lang ng sahig. Hi, bata mababang pagsasanay. Sapat na para makapasok sa antas. Hoy, Matandang Diwata, ang espiritual na enerhiya sa mundo ay manipis. Mahirap ang pagsasanay. Mayroon bang espiritual na gamot na makatutulong sa aking pagsasanay? Kapwa Taoist Fang, narito ang ilang binhi ng espiritual na gamot pagkatapos itanim. Uugat sa 1 araw, 2 araw na pamumulaklak, 3 araw na pagkahinog. Hoy, salamat, Matandang Diwata. Salamat. Hehe, salamat, Matandang Diwata. Ano? Yung batang iyon, sumisipsip sa pamilya Kiao. Pagkalipas ng 3 araw, kailangan pa rin niyang gamutin si Kiao Lao. Eksakto. Si Matandang Kiao ay nalilito. O baka naman nalasing ng batang iyon. Isang basurero ang kayang magpagaling ng sakit. Xiao, sa palagay ko rin, ito si Fang Han. Hindi siya gumagawa ng anumang bagay na hindi tiyak. Nag-aalala ako kung talagang kaya niya. Ano ang nahanap mo? Wala akong nahanap. Kumakain, natutulog, at nangongolekta ng basura araw-araw. Naglalakad kasama ang kanyang ina. Wala nang iba. Chingya, sa palagay ko ang boyfriend mo ay baliw sa pera. Sinungaling at naglakas loob na linlangin si Old Kiao. Natatakot ako
na ito ay nakatakdang mabigo. Kamatayan niya iyon. Akala ko ay papayagan siyang mangolekta ng basura ng ligtas habang buhay. Hindi ko inaasahan na ayaw niyang mag-isa. Oops! Baka iyon ang kanyang tadhana. Uy, malaki ang pamilya Kiao. Ang matandang iyon ay mas hindi maarok. Kung hindi, ang aking pamilya Xiao ay matagal nang nagkaisa ang bansa. Kung ako lang, ay may sakit talaga. Si Master Xiao ay isang inapo ng medisina. Mas mabuting makita. Sige na, maaari mong ilantad ang sinungaling. Makipagkaibigan sa pamilya Kiao. Pangalawa, maaari mong alamin ang mga detalye ng pamilya Kiao. Tingnan natin kung si matandang Xiao ay malakas sa labas pero mahina sa loob. Oh, Qingya, ikaw talaga ay isang babaeng juge. Nasa iyo ako na parang isda sa tubig. Xiao Xiao, Magpadala ng mga imbitasyon pagkalipas ng 3 araw. Pumunta tayo sa pamilya Kiao para manood ng palabas. Uy, totoo naman na sa buhay. Nagkikita-kita tayo. Fanghan, huwag ka nang mamulot ng basura ngayon. Paano ka nakarating dito? Wala akong matinding galit sa inyong dalawa. Ayaw ko nang pakialaman ang mga nangyari dati. Ayan na. Panghan, bakit laging parang santo ang itsura mo? Talaga bang napakabuti mo? Nagsusuot ka pa rin ng maskara ng pagkukunwari. Sa totoo lang, sinungaling ka lang. Zhao Qingya, noong kasama kita, hindi naman tayo nagmamahalan. Paggalang lang iyon. Bakit ang sama ng mga lumalabas sa bibig mo? Sabihin ang mga pangit na bagay na iyan. Panghan, hindi mo na kailangang maging matalas dito. Hindi ka kilala ng mga tao. Hindi ba kita kilala? Nandito ako para iligtas ang buhay mo. Pakinggan mo ang payo ko. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kaya alam mo kung bakit ako nandito? Gamot. Isang mamumulot ng basura, naglalakas loob na sabihing kaya niyang gamutin ang mga sakit. Kahit isang patay na langaw ay pwedeng sabihing nangangaso ito. Fanghan, magkaibigan tayo. Pinapayuhan kita na huwag mong hanapin ang kamatayan. Huwag kang umasa na makakasama mo ang mga mayayaman at makapangyarihan. Ang buhay mo ay namumulot lang ng basura. Kailangan mong matutong tanggapin ang iyong kapalaran. Anong ingay yan? Luok Sue, may sinungaling na dumating sa bahay ninyo. Tutulungan kitang paalisin siya. Ginoong Fang, talagang tinutupad niya ang kanyang salita. Tuloy po. Luo Sue, isa siyang mangangalakal. Huwag kang malinlang sa kanya. Luok Shue, tinawag ka rin niya. Tawagin mo akong Miss Chow. Miss Chow, napakasinungaling niya. Siya ang dating nobyo ni Qingya. 3 taon silang magkasama. Si Qingya ang nakakaalam. Si Qingya ba? Oo, Miss Kiao. Itong si Fanghan, talaga siyang mangangalakal. Huwag kang maniwala sa kanya. Ayaw magpaliwanag ni Mr. Fang. Hindi ko pa narinig yan. Iwan mo siya ng 3 araw. Kapag naging maganda ang impresyon. 3 taon na akong hiwalay sa kanya. Tigilan mo na ang pagkamot ng mata mo. Kailangan mong gumamit ng magnifying glass. Tigilan mo na ang pagsasabi. Fanghan, hindi ka malilinlang ni Miss Kiao. Talaga ba siyang ex-girlfriend mo? Wala ka ring magandang panlasa. Sino ba ang hindi nakatagpo ng ilang scumbag noong kabataan? Miss Kiao, hindi ka ba naniniwala sa akin? Teka, may nangyari talaga. Sobra ka bang naaawa? Si Mr. Fang ay isang kilalang panauhin na inimbitahan ng lolo ko para magpagamot. Kung may pagtutol ka, maaari kang umalis mag-isa. Hoy ikaw! Mr. Fang, pumasok po kayo sa loob. Sige, panoorin mo kung paano kita ilalantad sa loob. Ginoong Fang, si Xiao Xiao ay kaibigan ng pamilya Kiao. Narinig niyang may sakit ako, kaya pumunta siya upang makita mismo. Hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Old Kiao, walang hangganan ang doktor. Mas maraming tao, mas malakas. Bukod dito, gusto ko ring matuto mula sa mga inapo ng medikal na pamilya, makipag-usap. Kapag umiyak ka mamaya, damhin mo ang pulso niya. Na-diagnose at nagamot na ako. Suriin ang pulso mo. Mr. Kiao, suriin ko muna ang pulso mo. At maraming hangin sa kanyang boses. Tingnan ang kulay nito at mamula-mula ang mukha. Damhin ang pulso, matatag at malakas. Kaya maaari kang mabuhay ng hindi bababa sa 30 taon. Hoy, ang pamilya Xiao ko ay nais pag-isahin ang komunidad ng negosyo sa Jiang Province. Xiao Xiao, kamusta? Si Lau Kiao ay nasa mabuting kalusugan, walang sakit. Baka naman niloko siya ng batang ito. Si Kiao Lao ay nasa Jiang Province ng mga dekada. Kaya ko bang lokohin si Old Kiao? Sa tingin mo ba tanga si Old Kiao? Mr. Kiao, suriin ko ulit.
Titingnan ko ulit ang dila. Wala talaga akong nakikitang problema. Hindi siya mukhang ignorante. Ngunit malayo pa siya sa pag-alam ng sakit ni Elder Chiao. Kiao, sigurado akong malusog ka talaga. Dapat umatras si Xiao Xiao. May sakit ka ba? Ang sarili kong katawan ay hindi malinaw? Pakiusap, gamutin mo ako muli. Tulad ng dati, wala gaanong nagbago. Ngayon, may lunas na tayo. Kailangan kumpirmahin ni Kiao Lao. Magsalita ng tapat po. Nakatago ang sakit, mukhang maayos. Kapag nangyari ang pag-atake, tulad ng pagguho ng ilog, wala ng kontrol, kaya kailangan muna nating kunin ang lesyon. Ilabas mo, selyuhan ang pinagmulan. Alisin ang ugat na sanhi, kalusugan at imbakan. Pero maaaring sobrang masakit. Kailangan pa ring magpasya ni Kiao Lao. Gumaling ng walang pag-aalinlangan. Inaanyayahan ko si Ginoong Fang dahil nagtitiwala ako sa iyo. Hindi mahalaga. Si Luoxue, umatras ka. Isang pilak na karayom ang tumagos sa pintuan ng langit. Tanjong, Kihay. Sandali lang. Matanda. Lolo, Sabi ko, walang mabuting intensyon ang batang ito. Tiyak na gusto niyang patayin si Kiao. Ito ang unang hakbang. Hukawin ang sugat ni Kiao. Kung hindi kayanin ni matandang Kiao, iyon ay maaari lamang iselyo sa loob. Negosyo, gaya ng dati. Ginoong Fang, bitawan mo na. Kahit mabuhay o mamatay ang matanda, huwag sisihin si Ginoong Fang. Narito na ang pagkakataon. Itong matanda ay naghahanap ng kamatayan. Kaya huwag mo akong sisihin sa pagsasama. Xuanyuan 9 Needles Tapakan. G. Fang, kumusta ang lolo ko? Noong panahong iyon, nasaktan ang mga meridian ni Old Kiao, nagdulot ng pagbara ng channel. Kailangang i-trigger ang mga dark wound para buksan ang mga meridian para maayos. Masakit? Pero walang dapat ipag-alala sa buhay. Lahat ng meridian. Lolo, ano ang pakiramdam ni Lolo? Bagamat mahina ang pakiramdam ko. Pero dati, parang may dinadalang malaking bato. Ngayon, wala na ang mga batong iyon. Mas madali na. G. Fang, kailan makaka-recover ang lolo ko? Ang katawan ni Old Chiao ay kulang pa sa huling hakbang. Ang self-cultivation, magre-reseta ako. Gamitin ang Zuguo, ginseng na mahigit 200 taon bilang gamot magpagaling ng isang buwan. Ang katawan ni Kiao Lao ay hindi lang makaka-recover tulad ng dati. Pwede pang umabot sa transformation realm. Magaling, 200 taon. Ang mga bagay na ito ay walang katumbas. Saan makakahanap ng ganyan? Natatakot ako na hindi maitaas ang katawan ni G. Kiao, tama ba? Oh, mayroon ako. Panghan, tumigil ka sa pagbibiro. Sobrang hirap mo nakatira sa basement. Nandito pa. Kumpletong ugat at buntot. Napakagandang kondisyon. Imposible. Imposible. Paano mo magkakaroon ng ganitong mahalagang bagay? Kumpletong ugat at buntot. Magandang kondisyon. Imposible. Imposible. Paano mo nakuha ang ganitong mahalagang bagay? Siguro dahil mabuti akong tao. Luo Shue, maghanda ng 10 milyon bilang bayad sa medikal ni Ginoong Fang. Ihatid sa bahay ni Ginoong Fang. Oo, Lolo. 10 milyon para sa isang lunas. Panghan, hindi ko inaasahan na magbabago ka balang araw. Hindi ko lang maintindihan. Napakagaling mo. Bakit hindi mo ipinakita ng mas maaga? Kung hindi, hindi rin ako. Hindi ano? Nagsisisi ka? Huli na para magsisi ngayon? Sao, 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 sao. Xiao, xiao. Si Ginoong Fang ay may mahusay na kasanayan sa medisina. Bakit pupunta muli sa tindahan? Magdusa sa hangin at araw. Paano kung maging clerk sa bahay ng mga Kiao? Hey, masanay ka na. Nasanay na. Inutusan ng ina, may ganitong kasanayan sa medisina. Dapat magbukas ng ospital. Makinabang ang isang lugar. Si Ginoong Fang ay isang mabait na doktor. Hindi ko alam kung sino ang guro. Ha ha ha. Baka itinuro ng isang diwata. Ginoong Kiao, may itatanong ako sa iyo. Yung 10 milyon, maaari ka bang maglabas ng 9 milyon para magtatag ng pondo? Tulungan ang mga walang pera para gamutin ang sakit. Ginoong Fang, hindi ba nasa basement ka pa rin nakatira? Sanay na ako at biglang yumaman. Wala akong kakayahang mag-ipon ng pera. Ito ay sumpa, hindi biyaya. Mula ngayon, sa tuwing kikita ako, kukunin ko lang ang isa sa mga ito. Ibalik sa publiko. Okay, Luoxue, magbayad ng 9 milyon.
ang aking pamilya Kiao ay nag-aalok ng isa pang 9 milyon. Magkasamang magtatag ng pondo Hoy, Xiao Xiao. Makinig ka sa paliwanag ko. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Makikinig ka ba sa paliwanag ko? Ano ang kailangan mong ipaliwanag? Di, ang ex-boyfriend mo ay masayang nag-e-enjoy sa horseshoe disease. Bakit hindi ka magmadali at manuyo? Xiao Xiao. Ano ang pinagsasabi mo? Nag-iisa lang ang isip ko para sa'yo. Hemp, Xiao Xiao. Hindi ako nagsisi kanina. Ito ay Pot. Si Fang Han ay masyadong mapanlinlang. Masyadong malalim ang pagkakatago. Kilala ko siya sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam ang mga detalye niya. oo, medyo kakaiba iyon. Malinaw na isang ordinaryong tao. Pero sa paanuman ay mayroon siyang kakayahang medikal na lumalampas sa karaniwan. Maliban kung, Maliban kung makakuha siya ng isang seryosong pagkakataon. tama, gusto kong imbestigahan, gamitin ang lahat ng kanyang mga pagkakataon para sa akin. Xiao Xiao aabutin pa ng isang buwan bago gumaling ang katawan ni Mr. Kiao. Sa panahong ito, darating ang pagkakataon para sa aming pamilyang Xiao. Tama, kapag gumaling siya. Natatakot ako na ang aking pamilyang Xiao ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon muli. Kailangan nating gawin ito ng mabilis. Pagsakop sa pamilyang Kiao. Xiao Xiao, pagkatapos sakupin ng pamilyang Chao, gusto ko si Chao Luoxue na maging alipin ko. Makikita ko kung gaano siya kataas ang pride. Siguradong masisiyahan ka. Sa panahong iyon, ang probinsya ng Jiang ay mapapasa kamay ng aking pamilyang Xiao. Ginoong Fang, hindi ko alam kung gusto mong magsimula ng pamilya. Dati sobrang hirap. Kumakalampag ang mga kaldero. Ang tanging nobya. Mahal ako. Ayaw magdagdag ng pressure sa akin. Ito ay hindi pagtakas kasama si Xiao Xiao Kun. Fang Han, ang bibig mo ay magdudulot ng gulo. Hahaha, si Ginoong Fang ay may mataas na karakter. Tiyak na may magandang kapareha. Mayroon akong isang apo, mahinhin at mabait. Mukhang katanggap-tanggap. Lolo, ano ang sinasabi mo? Ang kabaitan ay pinaniniwalaan ko. Mahinhin, hindi ko nakita. Fang Han, sabihin mo ulit. Sino ang nagsasabing hindi ako mahinhin? Sino ang nagsasabing hindi ako mahinhin? Blind ka ba? Oo. Blind ako, miss, ay maayos kahit saan. Sanay lang ako dito. Ayaw kita. Fang Han, mamatay ka na. Ha ha ha, hindi ko maintindihan ang mga kabataan. Ginoong Fang, magpapahinga muna ako. Dahan-dahan kang magsalita. Ha ha. Lolo, kasalanan mo lahat. Miss Kiao, isa kang aso. Kung sino ang mahuli, kakagatin. Kakagatin ka hanggang mamatay at gagawin kang pari. Hindi mo ginagawa, papakasalan mo ako. Hindi mo ginagawa. Ano ang gusto mo? Bakit hindi ka pumunta sa Kiao's group ko bilang tagalinis? Sahod 3,000. Lahat ng basura ay iyo. Kolektahin ang basura o kunin mo ang basura, okay? Gusto mo ba talagang maging tagalinis? Mayroon akong 3 libangan. Manggolekta ng basura at pumulot ng basura at sa hinaharap, magpagaling at magligtas ng mga tao. Ito ang trabaho na magaling ako. Kailan ka pumasok sa trabaho? Sige, basta, masaya ka. Pumunta ka bukas. Bukas, hindi bukas. Mayroon pa akong basura na ibebenta. Sige, bumalik ka kapag naibenta mo na ang basura, okay? Mayroon akong kailangang itanong ng maaga. Ang buwan ng sweldo na 3,000 na sinabi mo, bago o pagkatapos ng buwis? Pagkatapos ng buwis, Nagbabayad ka ba ng Social Security? kami ay isang regular na negosyo. Nagbabayad. Paano ang pensyon? Nagbabayad. Mayroon pa bang mga pista opisyales? Nagbabayad ka ba? May equity ka ba? Paano ang espasyo para sa promosyon? Magkakaroon ba ng regular na pagtaas ng sweldo? Kailangan ko bang mag-time in araw-araw? Maganda ba ang mga benepisyo ng empleyado? Ilang oras ako magtatrabaho sa isang araw? 996? Hindi ko kaya? Lumabas ka. Kiao Luoxue. Sobrang stress ka. Nalulungkot sa puso. Mas mabuti bang sumigaw ngayon? Lumabas. Nangako ka ba? Bumalik ka sa trabaho sa loob ng Ang gagawin mo ngayon, maghanap ka ng kasalanan para sa akin. Alamin ang mga detalye ng batang iyon. Xiao Xiao, nakita ako ng batang iyon. Natatakot ako. Nakaalerto ako. Alam mo ba kung paano namamatay ang baboy? Tangga, ako, si Xiao Xiao Kun. Matalino palagi. Bakit mo dinala ang mga kalokohan mo? Ha? Naiintindihan ko. Magbalat kayo. Yung mga milyon-milyong fans, malalaking bituin. Walang makakakilala kung naka-sunglasses. Magsuot din tayo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo.
alamin mo ang 3 bagay para sa akin. Xiao Xiao, nag-utos ka. Una, alamin mo kung paano nakuha ng batang iyon ang kakayahang medikal. Pangalawa, paano siya nagkaroon ng ganyang mamahaling medikal na materyales. Pangatlo, alamin mo kung may eksperto sa likod niya. Xiao Xiao, huwag kang mag-alala. Walang kapangyarihan ng batang iyon. Kung hindi siya magsasalita, kakagatin namin siya. Kahit ang nanay niya hindi siya makikilala. Sige, hihintayin ko ang balita mo. Isuot mo ang aking sunglasses mamaya. Pumunta ka sa lugar para makita mo ang gagawin ko. Kikindat ako. Gawin mo. Oo, Long. Tara, sumakay sa ating sasakyan. Gumawa ng gulo sa batang iyon. Long, Terry. Lumabas ka. Lumabas ka. Ikaw, manghuhula. Hoy, Oh, bata, magkano ba ang bentahan mo ng jade na ito? 100,000. 100,000. Ikaw bata, mas maitim ka pa sa akin. Hoy, gawa ito sa ginto. Gawa sa diamante. Ganito ba ito kamahal? Kuya, paano naman may magsusuot ng ginto at pilak ngayon? Ang baduy. Ang mga tunay na mayaman at makapangyarihan ay nagsusuot ng jade. Mukha bang hindi halata ang ginto ko? Ah, hindi. Hindi ko pa to nasuot. Di mo ba alam? Yung binibenta mo ay sobrang mahal. Hoy, sinabi ko na ang numero. Sir Faye, 120. Kuya, tumigil ka ng biro. Ito ang pinakamagandang fairy jade. Sabi nila, ginamit ito para magsanay ng chi sa Immortal Realm. Kapag suot ito, iba't ibang fitness, kagandahan, inaakala mong mahal ito. At sa tingin ko rin. Sige, pipili ako ng 5. C. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy kuya, 550,000. Cash o transfer? Bata, totoo ba ang jade? Totoo ba ang jade mo? Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Tinatanong lang kita. Totoo ba ang jade mo? Alam ng lahat ng pumupunta rito. Madalas akong magtinda rito. Mabebenta ko pa ba sa iyo ang peking jade? Tinatanong lang kita. Totoo ba ang jade na ito? Ano ang sinasabi mo? Sinasadya mo bang maghanap ng sira? Gusto mo o hindi? Kung totoo ang jade mo, syempre gusto ko. Kung peke, kakainin ko. Masaya ka na? Kinaan mo. Bakit hindi ako naniniwala? Uy, subukan mo isa. Maniniwala ako kung kakainin mo talaga. Kukunin ko kung totoo. Nakikita ko. Naghahanap ka lang ng gulo. Di ba? Ano yung kalokohan? Binato mo akong yada. Kuya Long! Kuya Long! Kuya Long! Okay ka lang? Kuya Long! Sakmalin mo siya. Para sa akin. Oh, Kuya Long. Hindi ba sabi mo depende sa paningin mo? Siya ang unang nangahas na gawin ito. Siya ang unang naglakas loob. Haharapin ko siya. Ay. Pasensya na. Natuto lang ako ng ilang galaw ng kung fu. Hindi ko napigilan ang lakas ko. Bata, teka lang. Hindi namin ito palalampasin. Teka lang. Hindi ko sinabing susuko ako. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sino ang nagpadala sa'yo. Hindi mo sasabihin, di ba? Sampalin mo siya. Ha. Hindi sasabihin, di ba? Sige, sampalin kita. Sige na. Sampal na. Ginoong Long, mas mahina ang sampal ko kaysa sa kanya. Tiyaga lang. Sabihin mo kung sino ang nagpadala sa'yo. Bata, paano mo ko sinampal? Huwag mong sabihin. Sampalin mo siya ulit. Tiyaga lang. Sabihin mo kung sino ang nagpadala sa'yo. Kung hindi ko sasabihin, sasaktan nila ako. Kung sasabihin ko, mamamatay ako. Magpakatatag ka. Kayo tatlo. Palibutan ninyo ako. Sampalin mo siya at tanungin. Sampalin mo siya at tanungin. Iikot kayo hanggang sa may... Sabihin mo kung sino nag-utos sa iyo na pumunta. Sabihin sino nag-utos sa iyo na pumunta. Sabihin sino nag-utos sa iyo na pumunta. Sabihin sino nag-utos sa iyo na pumunta. Sino nag-utos sa iyo na pumunta? Sabihin mo kung sino nag-utos sa iyo na pumunta. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Ah, Kuya Long Long, sabihin mo sa kanya.
Hindi tayo makakaligtas kung patuloy tayong mag-aaway ng ganito. Oo, Kuya Long. Tingnan mo ang mukha ko. Parang ulo ng baboy. At sinabi ko, sige. Hindi na kailangang sabihin. Mula sa unang sandaling nakita kita, alam ko na, kayo ang gumawa nito sa akin noong gabing iyon. Ngayon, pantay na tayo. Fang Han, sobrang malupit ka. Alam mo kung bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Bakit hindi mo sinabi kanina? Oo, sinabi mo na kanina. Hayaan lang kita, matuto mula sa maliit na pagkatalo. Huwag pumunta sa tamang daan. Anong uri ng maling pananampalataya ang kailangan mong tahakin? Hindi kita lilinisin. Sa kalaunan, may maglilinis sa iyo. Fang Han, ang pamilya ni Xiao ay makapangyarihan. Hindi namin kayang baliwalain ang mga salita ni Xiao Xiaokun. Wala kang alam sa lakas ng pamilya, Xiao. Pinapayuhan kitang lumayo hanggat maaari. Bumalik ka at sabihin kay Xiao Xiaokun, kung patuloy kang gagawa ng masama, ikaw ang mapapahamak. Kung mahulugog siya sa aking mga kamay muli, gusto Mga walang kwentang tao, hindi ko nga kaya ang isang basurero. Bakit kita pinalaki? Xiao Xiao, biglang naging napakalakas ang mga kamao at sipa ng batang iyon. Hindi namin ito nakita ng malinaw. Pinalipad niya ito. Xiao Xiao, mukhang hindi naman ito ang kanilang kasalanan. Walang sino man ang makakaisip na si Fang Han ay lalago ng ganito kabilis. Umalis ka na! Xiao Xiao, kumalma ka. Hindi ito sulit para kay Fang Han. Ang pamilya Kiao ang ating target. Hindi masama, pero anong maganda sa marunong lang ng dalawang suntok at kung fu? Marami ring sinaunang martial arts na itinatago ng pamilya Xiao. Mayroon pang mga immortal mula sa Tianyuan sect. Maiimpake din ito sa kalaunan. Natalo si Fang Han dito. Kailangan nating humanap ng paraan upang mapabagsak si Kiao Luoxue sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, si Lolo Kiao ay walang pakialam. Kontrolin si Kiao Luoxue. Parang kontrolin ang buong pamilya Kiao. Tama, gagawin ko ang dalawa. Ang aking ina ay naging kaibigan ni Mrs. Zhou. Habang hinihiling sa kanya na makipag-ugnayan sa matandang babae para sa kasal, diretso nating kukunin si Kiao Luoxue dito para magluto ng hilaw na bigas. Si Kiao Luoxue ay hindi na makakataka sa akin. Pero itong si Kiao Luoxue ay matalino at may kakayahan. Natatakot ako na hindi magiging madaling mapabagsak siya. Ang pamilya Kiao ay palaging nagnanais na makapasok sa ibang bansa. Ngunit tanging ang pamilya Tian Dubai ang may ganoong lakas. Gagamitin ko ang pangalan ng pamilya Bai. Padalhan siya ng 10 bilyong overseas orders. Hindi ako natatakot na hindi siya kakagat. Bukod pa rito, kahit na mabigo ito, mayroon pa tayong galaw ng backgammon ni Mrs. Kiao. Xiao Xiao, napakatalino. Makikita ni Kiao Luoxue kung paano katatakas sa Fang Han, hindi ko inaasahan na gagawa ka ng magandang trabaho sa paglilinis. Yun ang ginagawa ko. Lagi kong ginagawa. Anong tingin mo? Ano ito? Ano ang maganda? Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan mo. Magkaroon ng puso ng magnanakaw, magkaroon ng lakas ng loob, at maging walang hiya. Ano ang may puso ng magnanakaw, ngunit walang lakas ng loob? Tungkol sa pagbagsak sa lupa ang sinasabi ko. Gusto mo pa? Bayaran mo ako. Hoy, ito ang linya ng kasal. Hindi mawawala. Ibalik mo. Dumudugo ang ilong mo. Imposible iyon. Luoxu, magandang balita. Magandang balita iyan. Xiao Xiaokun, anong magandang balita? Sulit na pumunta ka rito para sabihin sa akin ng personal. Uy, syempre naman. Hindi ba ito ang sikat na Dr. Fang? Bakit ka pumunta kay Miss Kiao para maglinis? Mahirap kitain ng pera. Gagawin ko. Bahala ka ba? Miss Kiao, kasalanan mo ito. Ang galing ng doktor na ito. Papaano mo siya pinapaglinis? Bakit hindi ka na lang maging driver ko? Bibigyan kita ng 50,000. Xiao Xiaokun, huwag mong sirain ang relasyon namin ni Fang Han. Ang gusto niyang gawin ay kalayaan niya. Hindi ako nakikialam. May sasabihin ka. May malaking proyekto na 10 bilyon. Enquat. Gusto kong gawin ito kasama ang Kiao. 10 bilyon. May ganyang kabuting bagay. Maiisip mo ang pamilya Kiao. Ay, ito ang kalakalang panlabas ng pamilya Tian Dubai. Gusto kong ubusin lahat, pero hindi ko kayang lunukin. Ang buong probinsya ng Jiang ay kwalipikadong makipagsanib sa aking pamilya Xiao, Mang Tivelas. Pamilya Kiao lang. Pamilya Tianduba. Huwag mo akong lokohin. Napakalaking bagay nito. Paano kita lolokohin? Bai Yunfei, dumating na si Bai Xiao sa Jiang Province. Pumunta ka sa clubhouse ko mamayang 8. Inimbita lang kita sumama. Tara na. Miss, nakikita ko ang batang ito na umiikot ang mata. Hindi mapakali. Halatang nagsisinungaling. Ma'am,
Nakikita ko na umiikot ang mata ng batang ito. Hindi mapakali, malinaw na nagsisinungaling. Sasama ako sa iyo. Panghan, huwag kang duguan. Maglalakas loob ba akong magsalita ng walang kabuluhan sa ganitong kalaking bagay? Bukod dito, mga lihim ito ng kalakalan. Bakit ka pupunta? Panghan, huwag kang mag-alala. May kinalaman ito sa pamilyang Bai ng Tiandu. Hindi siya ganoon katapang. Luo Shue, mauna ka na. Ang aso ay tumalon sa pader. Ang kuneho ay nagmamadaling kumagat. Ji Qiao, nahulog na ang Dinghai Needle. Kailangan pang maglaro ng malaki ni Xiao. Ang gabi na. Bakit hindi pa dumarating si Jibai? Relax lang, naantala ang eroplano. Papunta na ito. Uminom muna tayo. 1 milyong Romanei Conti. Sumama ka para sa atin. Makakuha ng koneksyon sa ibang bansa. Bakit ka nahihilo? Naku, tama iyan. Ang pamilyang Bai ay hindi dumating. Paano ka nangahas na lokohin? Hindi dumating ang pamilya Bai. Pangahas ka namang gamitin ang pamilya Bai para dayain ako. Luok Sue, hindi mo ako masisisi sa pagsisinungaling sa iyo. Masisi mo lang ang sarili mo sa pagiging bata-bata. Anong ibig mong sabihin? Wala kang Dinghai Needle ni Mr. Qiao para pigilan ito. Kailangan ko lang kontrolin ka. Kontrolin ang buong pamilya Qiao. Naiintindihan mo? Ha ha ha. Miss Qiao, dati kang laging nangingibabaw. Hindi mo akalain na mahuhulog sa kamay namin, ha? Lahat ito ay plano mo. Si Fang Fanghan ay darating para iligtas ako. Mamamatay ka sa sakit ng puso, kahit na ang basurero ay dumating. Si Xiao Xiao ay ginawa na ang lahat ng dapat gawin. Huwag kang mag-alala, iiwan ko sa iyo ang nominal na posisyon. Qingya, gusto ko ang iyong pagiging sensible. Huwag kang mag-alala, hintayin mo hanggang makontrol ko ang pamilya Qiao. Dodoblehin ko ang kompensasyon para sa iyo. Walang hiya. Mamamatay ako, hindi ka magtatagumpay. Luok Sue, baka wala ka ng pagkakataong mamatay. Ha ha ha. Sino ang hinahanap mo? Pribadong club ito. Luok Sue, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Xiao Xiao Kun, subukan mo. Xiao Xiao Kun, subukan mong igalaw siya. Fanghan, paano ka nakapasok? Panghan, nandito ka na sa wakas. Ayos lang, nandito ako. Walang makakapang-api sa'yo. Mga basura. Dumarating ang mga tao. Tigilan mo na ang pagsigaw. Naayos ko na ang mga tao mo. Xiao Xiao Kun, paano mo gustong ayusin ang usapin ngayon? Ano? At paano aayusin? Bumibili lang ako ng inumin para kay Miss Qiao. Walang nangyari. Ano ang magagawa mo sa akin? Yun ay, si Miss Qiao mismo ay lasinggera. Wala kaming pakialam. Xiao Xiao Kun, paulit-ulit mo akong pinupukaw. Ngayon, sobra na. Hinahawakan mo na ang hangganan ko. Oh, ganoon ba? Ikaw. Ako ang panganay na binata ng pamilya Xiao. Ano ang magagawa mo sa akin? Ano sa tingin mo ang magagawa sa iyo? Bitawan, bitawan. Panghan, bitawan si Xiao Xiao, pamilya Xiao. Hindi mo kayang saktan. Fanghan, pakawalan mo ako. Ikaw ang magdidikta ng Pakawalan mo ako. Nasa iyo na yan. Nagbibigay ako ng 10 milyon. Naiintindihan ko na may pundasyon ka. Dalubhasa sa pagbibigay ng relief at paggamot. Nag-donate ako ng 50 milyon. Nag-donate ako ng 50 milyon. Nag-donate ako ng 100 milyon. Gumawa ng charity para sa iyo. Ganyan lang pera ang kaya kong gamitin. Xiao Xiao Kun, wala akong magagawa sa iyo kung walang ebidensya. Pero ikaw mismo ang nagsabi, mag-donate ng 100 million. Mag-donate. Hindi ko kayang ilabas ang 100 million sa ngayon. Pwede bang hulugan? Xiao Xiao Kun, tandaan mo, basurero lang ako. May lumang kasabihan. Ano nga iyon? Ang mga nakapaa ay hindi natatakot magsuot ng sapatos. Nag-donate ako. Uy, i-transfer mo agad sa foundation ng pamilya Qiao.
100 million. Huwag mo nang itanong kung bakit. Agad-agad. Xiao Xiao, tingnan mo ang Chow's Fund na hinahanap mo. Xiao Xiao Kun. Sana ingatan mo ang sarili mo. Luoxue, Tara, na. Xiao Xiao, okay ka lang? Magiging okay ba ako sa 100 million? Naghahanap ako ng master. Tanggalin ng lubusan ang hadlang na. Panghan, salamat sa pagligtas mo sa akin. Maaari kang humiling. Maaari akong mangako. Sumasang-ayon ako sa anumang kondisyon. Ito na ang pangalawang beses. Tama, kaya kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Isipin mo kung ano talaga ang kailangan mo. Gusto kita. Panghan, masyado kang direkta. Bastos ka. Anong direkta? Hindi pa ako tapos. At magalang din. Gusto kita. Tulungan mo akong makuha ang pondo. Gusto kita. Ilagay mo ang 1 bilyon na iyon. Tulungan ang mga nangangailangan ng mabilis hanggat maaari. Oh, hindi mo ba naisip na sasamantalahin ko ang panganib para suklian ang aking kabutihan? Ikaw kumusta? Tutulungan kita. 1 bilyon iyon. Hindi ka nagsisisi. Mahal ng lahat ang pera. Ang buhay ay hindi nagdadala. At ang kamatayan ay hindi kumukuha. Ang Ginoo ay mahilig sa pera. Kunin mo ito ng maayos. Ang ganitong uri ng perang hindi matuwid ay dapat gamitin ng maayos. Yan ay hindi paglimot sa iyong puso. Panghan, inaamin ko na minamaliit kita. Sige, tutulungan kita. Ang saya. Hindi naman dahil mahal mo ako, di ba? Impyerno ka. Narito ang isang bahay. Huwag mong sabihin na hindi para sa iyo ito. Para ito sa aking tita. Matanda na siya. Tigilan mo na ang paninirahan sa basement. Bigyan mo ako ng enerhiya. Malapit nang dumating si Immortal Ma mula sa Tianyuanmen. Bilisan mo. Hindi ako isinilang ng langit, Matianbao, ang landas ng immortal ay parang mahabang gabi. Maligayang pagdating, Immortal na guro. Si, Immortal, sabihin mo muna ang tungkol dito. pag-usapan muna natin ito. Pinaghirapan mo akong imbitahin dito. Sino ang gusto mong harapin? Papatayin ko siya. Galing sa malayo ang Immortal, magpahinga ka. Isang maliit na papel lang. Hayaan mo siyang magpakasaya muna. Uminom tayo ng tsaa. Gusto ko kapag nagsasalita ka na parang binata. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako sa iyong negosyo. Tara na. Ano pang ginagawa mo? Ang Immortal ay napakatanda na. Bakit hindi mo suotin? Hindi, mukha akong lampas 70. Pero ang aking kultibasyon ay bumalik sa dati nitong estado. Ay, tingnan mo nga si Immortal na guro. Talaga namang malalim ang kanyang kakayahan. Mukha kang 40 anyos lang, pero magaling ang mga kamao ng batang iyon. Huwag kang magpabaya. Ang mga kamao at paa ay pinakamababang antas. Hintayin mo akong umakyat. Ipapakita ko sa iyo. Guro, umupo ka sa upuan dalong. Sabihin mo sa guro ang tungkol sa sitwasyon ng batang iyon. Guro, napakasama ng batang iyon. Suntok at sipa. Wala sa amin ang makalapit. At mabilis ito. Hindi namin makita ng malinaw. Tapos ay napabagsak. Hindi yun kakayahan. Ang kamao at paa kung fu kumpara sa banal na paraan ng pagsasanay na ginagawa ko, hindi man lang karapat-dapat na magbuhat ng sapatos. Guro, bakit hindi mo ipakita ang iyong mga kamay para magkaroon ako ng basihan sa aking puso? Sige, ipapakita ko sa iyo ang mga pangunahing. Suntukin mo ako. Hindi iyon angkop. Kung gusto mong manuntok, pwedeng manuntok. Hindi man kita titingnan. Hindi makalapit. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay hindi pa ako natututo ng kung fu. Wala akong lakas sa aking mga kamao. Sige. Kunin mo ang isang kutsilyo. Sige, saksakin mo ako. Guro, ito ay totoong bagay. Hayaan kang saksakin, bakit ang daming kalokohan? Hindi ka ba kumain? Sining ng pakikipaglaban sa mundo. Walang tatalo, tanging bilis at hindi masisira. Sining ng martial arts sa mundo. Walang tatalo, mabilis at hindi masisira. Magaling na master ng kung fu. Ito ang tinatawag na profesionalismo. Wala itong tawag.
Ang tunay kong kung fu ay hindi mabilis, ito ay hindi matatawid. Palitan mo ang kutsilyo at patuloy na saksakin. Nakikita mo ba? Hindi niya kayang sirain ang aking proteksyon na enerhiya. Hindi pa ako pumapalo. At bumagsak siya. Kung gagamitin ko ang aking lakas, 1,000 milya ang layo, kunin ang kanyang buhay na parang basurero. Walang kamatayan, Master. Ikaw ba talaga ang walang kapantay na Master sa libo-libo? Hoy, walang iyon. Ako lang ang kasalukuyang pinuno ng aming Tianyuan sect. Ang aming mga nakatatanda at patriarka ay ang maalamat na diwata. Walang kamatayan. Ang pamilya Kiao ay may matandang si Kiao. Sinasabi na ang kapangyarihan ay umabot na sa antas ng pagbabago. Hindi ko alam kung sigurado ka. Ang antas ng pagbabago ay talagang hangganan ng mga ordinaryong master. Ngunit ang aming mahika ay malalim. Ang pambihirang asawa ay maihahambing. Oo. Pagkatapos ay paki-request kay Immortal Master na sumama sa akin sa bahay ng Kiao, suportahan ang aking kasal sa Kiao ang Jiang Province, na ito ay aming mundo. Ano, Ower? Tumatanda ka na ba at nalilito? Gusto mo talagang ipakasal si Luo Xue sa isang basurero? Hindi ako pumapayag diyan. Nako, ang mga bayani ay hindi nagtatanong. Pinagaling ako ng kakayahan niya. Sa kabaligtaran, natatakot din ako na si Luo Xue ay hindi karapat-dapat sa kanya. Mas marami pang paggaling. Pamahalaan ba niya ang kumpanya? Mapapalaki ba niya ang ating pamilyang Kiao? Hindi ito tama. Hindi rin magiging masaya si Luo Xue. Ang pera at kapangyarihan para sa isang kakaibang tao tulad niya, wala na lahat. Sa kabaligtaran, kung pakasalan siya ni Luo Xue, maaaring may hindi inaasahang resulta. Ang hindi ay hindi. Sinabi na sa akin ni Mrs. Xiao. Pumayag na akong pakasalan ang pamilyang Xiao. Ito ay isang malakas na alyansa. At si Xiao Xiao ay darating na para mag-propose ng kasal. Paano ka makakagawa ng ganoong pahayag? Pinapunta ko si Luo Xue upang dalhin si Fang Han dito. Ang kasal ay naayos na ngayong araw. Kakagawa ko lang ng appointment sa pamilya Xiao. Ito rin ay isang personal na proposal ngayon at dinala rin ang pinuno ng Tianyuan bilang tagapamagitan. Anong pamilyang Xiao? Pinuno ng Tianyuan. Naku, nagdadala ka ng panganib. Sakuna, Over. 2 lang akong buwang wala. Ang tanga mo talaga. Sa suporta ng pamilya Xiao at ng paksyon ng Tianyuan, ang ating pamilyang Xiao ay tunay na uunlad. Oh, pagsisisihan mo yan. Lolo, dinala ko si Fang Han pabalik. Lolo, dinala ko si Fang Han pabalik. Umuwi ka na lang kung uuwi ka. Bakit ka nag-uwi ng tagalabas? Gusto mo pa ba akong lumuhod para salubungin ka? Kailan ka bumalik? Kung hindi ako babalik, ang pamilya Kiao ay ginulo mo. Lahat kayo nag-uwi ng kung sino-sino. Maharaja, ito si Fang Han na dumating para gamutin ang sakit ni Lolo. Gamutin ang sakit? Nagpapasalamat ang pamilya Kiao sa paggamot. Pera ang gusto mo, lahat ng bagay. Pero huwag kang magkamali ng akala. Anong ibig mong sabihin sa maling akala? Inuuga ng oso ang puno, ginagawang sasakyan ng mantis ang braso nito. Hindi dapat magnais ang palaka na kumain ng karne ng sisne. Lola, ako ang may gusto kay Fang Han. Hindi naman na dapat pakasalan ako ni Fang Han. Sinasabi mo bang ako ang palaka? Hindi ka ba nahihiya? Babae ka. Ganyan kita pinalaki. Pangahas ka. Pakasalan ng basurero? Anong masama sa pagpulot ng basura? Walang pagnanakaw, walang panglooban, walang pandaraya. Hindi ako nahihiyang kumain gamit ang sarili kong kamay. 1 sa 10 ng perang kinikita ko ang akin. Matanda na ako, matanda na ako. Ang bata at ang mga kabataan. Karapat-dapat sa langit at lupa. Luo Xue, tiyak na magpapakasal ako. Aba, nangangarap ka. Ay, nangangarap. Tama na. Lolo, Tama si Fang Han. Sa kanyang kakayahan, ang pag-iipon ng bilyon-bilyong dolyar ay isang iglap lang sa kanyang galing sa paggamot. Kung handa siyang gamutin, libo-libong makapangyarihang tao ang dadagsa. Maayos ka noong umalis ako. Ang paggamot sa iyo para maging baluktot ay kakayahan ba? Sa tingin ko, hindi maganda. Tama ang matandang Ginoo. Walang pasensya ang basurero na ito. Oh, Xiao Xiao. Head Tianyuan Ma, nandito ka. Haha, matandang Ginoo. Nandito ako ngayon para magpakasal. Hindi lang ito nagdadala ng koneksyon sa ibang bansa. At dinala ko si Ma bilang tagapamagitan. Kung siya ay kumilos, tiyak na maibabalik ang katawan ni Mr. Kiao sa dati nitong estado. Si Ma Tianbao ay tila isa ring praktisyoner.
Buti na lang tinuruan ako ng matandang diwata noong nakaraan. Ang tunay na batas ng mga diwata. Kung hindi, natatakot ako na magkakaroon ng tunay na problema. Magaling, magaling. Si Xiao Xiao ay talagang magaling. Ang ating Luok Xue at ikaw ay itinadhana. Hahaha. Fang Han, ang iyong ipinagmamalaking kasanayan sa medisina, wala iyon sa akin. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Bata, narinig kong mabilis ka. Walang katulad na lakas, halika at tamaan. Bata, narinig ko na mabilis ka. Lakas na walang katulad. Tamaan mo ako. Sino ka? May sakit ka ba? Saktan mo ako paglabas mo. Unang beses ko narinig na may humiling ng ganyan. Ito ang stunt na Lightning 5 Chain, ang pinuno ng Tianyuan, si Immortal Ma. Mga bata, hindi alam kung gaano kataas ang langit at kapal ang lupa. Ngayon, tuturuan kita kung paano maging lalaki. Tamaan mo ako. Hindi ko na siya kailangan tingnan. Hindi makapasok. Sige, sasagutin ko ang kahilingan mo ngayon. Pabaya ako. Hindi ito kumislap. Immortal Ma, Immortal Ma. Akala ko napakalakas. Hindi ko inaasahan na ganun ka walang tatalo. 3% lang ang ginamit ko. Fang Han, si Immortal Ma ay pabaya lang. Sinamantala mo iyon. Tinamaan mo si Malao. Nasaktan mo ang paksyon ng Tianyuan. Nagising si Malao. Hindi kita pakakawalan. Maghihintay ako. Ang mga eksperto ng Tianyuan sect ay parang ulap. Takpan ng langit gamit ang isang kamay. Hindi ako ililibing kasama mo. Xiao Xiao, sasama ako sa iyo. Nandito ka naghihintay ng parusa ni Immortal. Fang Han, hintayin mo ako. Anong Tianyuan sect? Hindi naman ganoon kagaling. Fang Han, huwag kang magpabaya. Ang Tianyuan sect ay isang sekta na nagtatago sa mundo. Walang alam ang mga ordinaryong tao. Sabi nila, ang mga matagumpay na nagpa-practice ay nabubuhay hanggang 200 taon. Kaya ang mga master ay parang mga ulap. Anong antas itong Immortal Master Ma? Hindi ko ito makita, pero siya ang kasalukuyang pinuno. Sabi nila ay umabot na sa hindi masukat na antas. Hindi naman ganoon. Sinalpok siya ni Fang Han ng isang suntok. Hoy, minaliit niya ang lakas ni Fang Han. Nagpabaya ako at hindi nakaiwas. Kung hindi, ilang taon pa lang nagpa-practice si Fang Han. Si Immortal Ma ay dekada nang nagpa-practice. Hoy, ang Jiang City ay magiging magulo muli. Huwag kang mag-alala sa akin, matanda. Ang aking pagsasanay ay umunlad muli. Bigyan mo ako ng kwarto. Maglalagay ako ng lihim na spell. Alamin ang detalye nitong Immortal Master Ma. Fang Han, matagal na akong nabubuhay. Ang buhay at kamatayan ay matagal nang hindi pinapansin. Pero si Luok Xue, ibibigay ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, matanda. Sa akin, hindi masasaktan ang panganay na dalaga. Matanaw na tainga sa hangin. Gusto kong makita, gaano ka kagaling ang tinatawag. Oy, gising, gising. Immortal Ma, kumusta ka? Kumusta na? Ay, nako. Naglalaro ng agila buong araw. Sa wakas, tinukan ng agila ang mata ko. Immortal Ma, anong nangyayari? Bakit direktang sinira ng batang iyon ang proteksyon mo? Naging pabaya ako. Hindi ito kumislap. Hindi inaasahan. Hindi lang mabilis ang batang iyon. At walang hanggan ang kapangyarihan. Isang napakatusong atake. Ang 70 anyos kong amo. Atake. Hindi mo ba siya hinayaang lumaban? Kayo mga ordinaryong tao, hindi talaga nakikita. Gusto ko lang unahin ang kapayapaan. Makipag-ugnayan sa kanya, matuto sa isa't isa. Pumasok siya gamit ang kaliwang kawit. Inabot ko ito. Sa katunayan, pinigilan ko na siya. Sa hakbang na ito, mailalabas ko na ang kanyang mga mata. Akala ko dapat siyang sumuko na noon. Lumuhod at humingi ng awa. Pero pinigilan mo ito. Paano mo pa natatamaan? Hindi mo naiintindihan. Ang batang iyon ay napakatuso, at hindi lang siya ordinaryong boxing at kung fu. Natatakot ako na umabot na ito sa antas ng pagbabagong anyo, at may lason ang kanyang mga kamao. Naparamdam nito sa akin na sobrang lambot, hindi ito naingatan. Ang batang ito ay talagang mapanlinlang at tuso. Siya pala ay lihim na umabot sa antas ng Hujin. Ay, guro, ano ang magagawa kong gayon? Kaya mo pa ba siyang supilin? Gagamitin ko ang aking kidlat 5, wakasan siya ng lub. Master, magagawin mo ang stunt na Lightning 5 series. Narinig ko lang iyon. Hindi ko pa ito nakita dati. Ang batang yan ay hindi madali. Natatakot ako na may iba pang mga trick. Okay ba ang iyong stunt? Sa harap ng ganap na lakas. Lahat ay hindi totoo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Uy, umatras, umatras.
Sa totoo lang, may 2 strike. Sa kabutihang palad, nagsanay ako ng immortalidad. Kung hindi, may malaking mangyayari. Ito ay isang kadena. Kaya narito ang dobleng link. Narito ang triple link, narito ang quadruple link. Ito ang 5 chain. Master Ma, sa iyong stunt, sigurado ako kaya kong patayin ang batang iyon. Tama. Balik sa bahay ni Kiao. Tanggalin ang pinuno ng bahay. Ako ang magpapatakbo ng pamilya Kiao kasal kay Xiao Xiao. Hindi lang gusto kong wala ang batang iyon. Gusto ko siyang masira, Qingya. Ikaw naman ngayon, sa iyong alindog at relasyon sa pagitan ninyo. Hindi ako natatakot na hindi siya kakagat. Xiao Xiao, huwag kang mag-alala. Ang kahinaan ni Fang Han. Alam ko lahat. Ngayon siguradong nasa palad ko siya. Mabait ako sa mga tao. Hindi ko inaasahan na may gustong laging manakit sa akin. Ito ba ay pinipilit akong kumilos? Xiao Xiao Kun, Zhao Qingya? Makikipaglaro ako. Fang Han, Zhao Qingya, anong ginagawa mo dito? okay lang. Gusto lang kitang puntahan at makita. Tingnan mo ako. Wala ka bang sakit? Hindi ka ba umiibig kay Xiao Xiao? Huwag kang matakot na magalit siya. Fang Han, alam mo ba? Lalo kong na-miss ang panahong magkasama tayo. Napakabait mo sa akin. Talagang kahit saan ay okay lang, Gu. Kahit na iniwan kita noon, gusto lang kitang pasiglahin para manatili kang motivated. Kung hindi ko pa nakita ang katotohanan ng maaga at naniwala ako, tingnan natin kung anong laro ang gagawin mo. Self-motivated. Meron ako niyan. Hindi ba ako nagtatrabaho araw-araw? Ayaw mo lang ang trabaho ko. Fang Han, alam ko. Ngayon, alam ko na mali ako. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung gaano kayaman ka. Ang mahalaga ay may taong tunay na nakakaintindi at nagmamahal sa iyo. Isang taong nagmamahal sa iyo. Hoy, tanungin kung ano ang pag-ibig sa mundo. Sige, kung hindi ko alam ang script ng maaga, talagang nahulog ako sa iyo. Ang nakaraan ay lumipas na. Ngayon, anong point? Huwag mong sabihing walang kwenta. Anong nangyari? Sabihin mong okay lang. Gusto lang talaga kitang makita sa huling pagkakataon. Mahal kita. Paalam. Paalam. Hoy, huwag kang tanga. Paalam, huwag kang tanga. Habulin, habulin. Humahabol ang lalaki. Habulin, habulin. Batang lalaki. Sobrang nagpapakatigas. Kailangan kong makipagtulungan. Oh, isipin mo. Huwag kang tanga. Si Luok Sue ay nasa Xiao's Hotel ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang magandang palabas. Xiao Xiao Kun, ano bang ginagawa mo? Hindi na ako maniniwala sa iyo ulit. Huwag magmadaling tumanggi. Malalaman mo pagdating mo. Kung hindi ka darating, magsisisi ka. Ayaw mong malaman? Anong klaseng tao si Fang Han? Qingya. Hey, Qingya. Anong ginagawa mo? Hinayaan mo akong mamatay. Hayaan mo akong mamatay. Pare, ginamit mo lahat ng malulupit na paraan para maakit ako. Fang Han, hayaan mo na akong mamatay. Naku, anong nangyari sa iyo? Sabihin mo sa akin. At ano ang tungkol sa sugat na ito sa iyong katawan? Si Xiao Xiao Kun ay hindi tao. Hayop siya. Sige, magsalita ka ng dahan-dahan. Nagsimula akong mag-isip na mahal niya talaga ako. Hindi ko inaasahan na ang kanyang libangan ay lalo na malupit. Pinipilit akong gawin ang mga bagay na ayaw ko. Hindi ko lang siya sinunod. Sinaktan niya ako. At binantaan ako gamit ang aking pamilya. Mag-ayos tayo, Fang Han. Fang Han, pwede ba tayong bumalik sa nakaraan? Oh, Qingya, bitawan mo muna. Hindi ako bibitaw. Hindi na kita hahayaan ngayong pagkakataon. Oh, Qingya, may sasabihin ako. Bitawan mo muna. Hindi kita bibitaw hanggat hindi ka nangangako. Ayaw mo ba sa akin? Hindi. Sasabihin ko sa'yo, walang nangyari sa akin at kay Xiao Xiao. Ipinapangako ko sa'yo, ni isang beses hindi siya nagtagumpay. Tigilan mo na ang pag-arte. Nasusuka na ako. Ah, mabuti. Naniniwala ako sa'yo. Tumayo ka muna. Ang galing ng palabas. Fang Han. Hindi ko inaasahan na ganyan ka. Miss Kiao,
Xiao Xiao si Fang Han, ginagawa niya sa akin. Hanggat hindi ko siya sinusunod, sinaktan niya ako, binantaan niya ako. Kailangan mong magdesisyon para sa akin. Hindi tulad ng sinabi niya. Hayaan mo akong magpaliwanag. Huwag kang magpaliwanag. Ang paliwanag ay takip. Lahat tayo ganyan. Miss Kiao ngayon, nakikita mo kung ano si Fang Han. Tingnan mong mabuti. Fang Han, hindi ko inaasahan na ganyan ka. Para sa walang hiya mong panloloko kay Miss Joe. Pero, gusto ko. Bitawan mo si Fang Han at magpatuloy. Wala akong pakialam kung Ano? Miss Kiao, nalilito ka ba? Pinagtaksilan ka niya ng ganito at pinapatawad mo siya. Siyempre, kailangan mo akong patawarin. Pinayagan niya akong makita ka at si Xiao Xiao. Nagpakita ng magandang palabas para sa akin. Masaya ba? Anong pagpapanggap? Totoo iyan. Nakita mo ito ng sarili mong mga mata. Naniniwala ka pa rin sa kanya. Nalilito ka. Sige, tumigil ka sa pagpapanggap. Alam ko na lahat ng galaw mo. Alam mo ba kung ano ito? Anong ibig mong sabihin? Si Xiao Xiao Kun ay hindi tao. Hayop siya. Sige, Fang Han. Nakalusot ka. Titingnan natin. Ayan na. Bumalik ka at sabihin kay Ma Tianbao. Lumabas ka ng Jiang Province agad. Kung hindi, hindi ka magiging maswerte sa susunod. Fang Han, sa tingin mo ikaw lang ang matalino? Naloko ka ng trick ko. Si Master Ma at ang matandang babae ay nagtungo na sa bahay ni Kiao. Maghintay na bumalik ka. Napalitan na ang may-ari ng pamilya Kiao. Fang Han, ang matandang babae at Immortal Ma ay natatakot na ito ay makasama sa aking lolo. Huwag mag-alala, hindi sila makakapasok sa pinto. Nag-iwan ako ng stop sign. Ngayon, bumalik ka at harapin sila.